3 taon. 3 taon puno ng lumbay, ng pighati, ng walang humpay na paghahanap. 3 taon mula nang maglaho si Danica, isang dalagang singganda ng bukang liwayway. Singliwanag ng pangarap, ang pag-ibig niya kay Tomas, masigla at makulay, ay gaya ng sariwang umaga. Ngunit ito'y tinutulan ng isang anino, ang amang si Dante. Isang amang ang pagmamahal ay naging gapos, ang pag-aalala ay naging obsesyon. Para kay Dante, bawat manliligaw ay kaaway. Bawat halik ay pagtataksil sa kanyang pagmamay-ari. Nang maglaho si Danica, ang tahimik na komunidad ay nagulantang. Mabilis na itinuro ni Dante ang daliri kay Tomas, ang nobyo ni Danica. Siya ang may gawa nito. Tinanan niya ang anak ko. O mas masahol pa, itinago. Ang mga salitang iyon ay parang laso na kumalat sa bawat sulok. Bumalot kay Tomas sa isang ulap ng pagdududa at panghuhusga. Kinailangan niyang harapin ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay, ang mga tanong ng pulisya na puno ng hinala. Ngunit sa puso ni Tomas, may ibang tinig na bumubulong, isang tinig na nagsasabing inosente siya. Samantalang si Sally, ang ina ni Danica, ay tila nabaliw sa kanyang paghahanap. Ang kanyang mga mata ay laging namumula. Ang kanyang tinig ay laging nanginginig. Danica, anak ko, nasaan ka na? Ang tanong na yon ay kanyang binubulong sa hangin. Sa bawat estranghero, sa bawat pintuan ng istasyon ng pulisya na kanyang kinakatok. Ang kanyang mga kamay ay laging may hawak na flyers. Ang mukha ni Danica ay nakangiti doon. Isang ngiti na ngayon ay tila isang madilim na sugat. Umaasa siyang buhay pa ang kanyang anak. Umaasa siyang makikita niya muli ang ngiting yun. 3 taon. Ang panahon ay lumipas. Ngunit ang sugat ay nanatili. Patuloy si Sally sa paghahanap. Isang anino ng kanyang dating sarili. Si Thomas naman, sa kabila ng pagiging pangunahing suspek, ay hindi sumuko. Ang pagmamahal niya kay Danica ay isang apoy na hindi kayang patayin ng pagdududa ng iba. Alam niyang inosente siya at alam din niyang may mas malalim na katotohanan sa likod ng pagkawala ni Danica. Sa bawat pagkakataon na nakakausap niya si Dante, napapansin niyang kakaibang pag-uugali nito. Ang mga mata ni Dante ay laging umiiwas. Ang kanyang mga kamay ay laging nakakuyom. Ang kanyang tinig ay laging nagtatanggol. Wala akong alam. Huwag niyo nga akong tanungin. Ang bawat salita ay may bahid ng galit, ng pagtatago. Saan mo ba talaga dinala ang anak ko, Tomas? Nagbato si Dante ng matalim na tingin. Ang kanyang tinig ay parang basag na salamin. Wala kang karapatan na lumapit sa bahay na to. Alam ko po na wala akong karapatan, Tito Dante. Pero kailangan kong malaman kung nasaan po si Danica. Bulong ni Tomas. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatitig sa mga mata ng matanda. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po siya nakikita. Wala na siya. Tangkapin mo na kasi. Bumalik ang matinding galit sa mukha ni Dante. Umalis ka na dito at huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa bawat pagbisita ni Tomas sa bahay ni Danica upang kausapin si Sally, ay nagbubukas ng mga panibagong katanungan. May mga pagkakataon na naririnig niya ang may hinang ingay mula sa isang bahagi ng bahay na tila hindi ginagamit, isang bahagi na laging nakasara. Isang huni ng musika, isang kalabog, isang mahinang iyak. Napansin din niya na madalas ay may amoy ng pagkain na hindi naaayon sa karaniwang luto ni Sally. At tila palaging nauubos ang mga sobrang pagkain. Ang mga detalyeng ito ay dahan-dahang nagtatayo ng isang kakaibang palaisipan sa isipan ni Tomas. Isang ideya ang unti-unting gumagapang sa kanyang isip. Maaaring nasa loob lamang ng bahay si Danica. May naamoy po ba kayong kakaiba, Tita Sally? Tanong ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng bahay. Parang may niluluto po. Hindi, Tomas. Sagot ni Sally. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagliligpit ng mga lumang larawan ni Danica. Wala naman akong niluluto ngayon. Baka sa kapitbahay lang.
Ngunit alam ni Tomas na hindi ito sa kapitbahay. Ang amoy ay nagmumula sa loob ng bahay. Isang amoy na sinasabayan ng isang mahinang kalabog mula sa isang nakasarang pintuan. Upang hindi maghinala si Dante, nagkunwari si Tomas na sumuko na sa paghahanap. Siguro nga Tita Sally, kailangan na nating tanggapin. Sambit niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Baka nga po, wala na siya. Hindi ko kailanman tatanggapin yan. Ang mga mata ni Sally ay nag-aalab sa pagtutol. Buhay pa ang anak ko. Nararamdaman ko. Sana nga po. Bulong ni Tomas. Ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano. Sa bawat pagbisita, naghahanap siya ng mga pahiwatig, ng mga butas sa kwento ni Dante. Sa bawat pagkakataon na wala si Dante, sinisiyasat niya ang mga sulok ng bahay, ang mga lumang kasangkapan, ang mga nakasarang pintuan. Isang araw habang tinutulungan si Sally na ayusin ang lumang mga gamit sa bodega, natuklasan ni Tomas ang isang nakatuping papel sa ilalim ng isang lumang kahon. Ito ang lumang blueprint ng bahay. Ang kanyang puso ay kumubog ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. At doon, nakita niya ang isang bahagi na hindi nakikita sa aktual na istruktura ng bahay. Isang hidden room o basement na hindi markado sa orihinal na plano. Ito ang hinahanap ko. Bulong niya sa sarili. Nagulantang siya sa pagtuklas nito. May nakita ka ba, Tomas? Tanong ni Sally. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Wala po Tita Sally, sagot ni Tomas. Mabilis niyang itinago ang blueprint sa kanyang bulsa. Mga lumang papel lang po. Sa tulong ng isang kaibigan na may kaalaman sa konstruksyon, palihim na sinimulan ni Tomas ang paghahanap sa posibleng lokasyon ng lihim na silid. Pinaniniwalaan niyang nasa ilalim ito ng isang bahagi ng bahay na madalas takpan ni Dante ng mga lumang gamit at sadyang iniiwasan. Isang gabi habang wala si Dante, pumasok si Tomas sa bahay. Ang kanyang puso ay kumubog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang bawat tunog ay nagpapabilis ng kanyang paghinga. Sinimulan niya ang paghuhukay sa mga posibleng lugar sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kahon at sirang kasangkapan. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa pagod at kaba. Matapos ang matagal na paghahanap, natuklasan niya ang isang nakatagong pinto sa ilalim ng isang sementadong sahig na masikip at halos hindi na makita. Isang manipis na linya ang naghihiwalay sa sementadong sahig. Isang linya na nagtatago ng isang lihim. Ang hininga ni Tomas ay laging mabigat. Ang pinto ay halos hindi na makita, natatakpan ng alikabok at dumi. Ginawa niya ang lahat upang buksan ito, gamit ang isang bakal na bara na kanyang nakita sa bodega. Ang bawat kalabog ay parang bomba sa kanyang tenga. Sa wakas, isang maliit na siwang ang nabuo. Ang isang amoy na luma ng amag ng kawalan ng pag-asa ay sumingaw mula sa butas. Sa gitna ng gabi habang nag-iisa si Tomas sa bahay ni Danica, matapos niyang matuklasan ang lihim na pinto, nagawa niyang buksan ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ang pintuan ay bumukas at bumungad sa kanya ang madilim at mabahong hagdanan pababa. Ang amoy ng alikabok, ng amag at ng kung anong kakaibang halimuyak ay sumalubong sa kanya, bumalot sa kanyang ilong at lalamunan. Bawat paghakbang niya pababa, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, parang tambol na nagpapahiwatig ng isang malaking pagtuklas. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay sumayaw sa madilim na pader, nagpapakita ng mga anino na tila gumagalaw. Nang makababa siya, nakita niya ang isang maliit na silid, madilim at may kakaunting ventilasyon. Ang hangin ay mabigat, halos hindi makahinga. Sa sulok ng silid nakita niya ang isang figura ng babae. Payat, maputla, at nakaupo sa isang lumang kutsyon. Ang kanyang isang kamay ay nakaposas sa isang tubo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buhok ay gusot,
Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit. Ang kanyang balat ay tila transparent, nagpapakita ng mga ugat sa ilalim. Hindi niya mapigilang maluha nang makilala niya si Danica. Danica? Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, isang bulong na puno ng kawalan ng pag-asa. Danica? Ikaw ba yan? Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Danica. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin kay Tomas. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang tunog na parang hun ng kalapati. Danica? Ikaw nga, Danica? Lumuhod si Tomas sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang muka. Buhay ka. Nahanap kita. Kasabay ang pagtuklas ni Tomas kay Danica, umuwi si Dante. Ang kanyang mga paa ay huminto sa harapan ng bukas na pinto ng basement. Nagulat siya nang makitang bukas ang lihim na pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Bumaba siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng galit. Anong ginagawa mo dito? Ang kanyang tinig ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa maliit na silid. Nakita niya si Tomas na yakap-yakap si Danica. Nagulantang si Dante. At sa matinding galit, sinugod niya si Tomas. Hayop ka! Bitawan mo ang anak ko! Dante, anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Tomas habang pinoprotektahan si Danica. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nagkaroon ng matinding komprontasyon at pisikal na pag-aaway sa pagitan ni Tomas at Dante sa loob ng madilim na basement. Ang mga kamao ay lumipad. Ang mga katawan ay nagbabanggaan. Ang bawat kalabog at ugong ay nagpapakita ng matinding galit at pagtatanggol. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Tomas na makakuha ng pagkakataon upang tawagan ang pulisya at ang kanyang tita Sally. Habang patuloy na pinoprotektahan si Danica. Pulis! Tulong! Nasa basement si Danica. Kinulong siya ng kanyang ama. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at galit. Tita Sally, pumunta ka dito. Nahanap ko na po si Danica. Nang dumating ang pulisya at si Sally, naabutan nila ang matinding pagtatakang saktan ni Dante si Tomas at si Danica. Ang mga pulis ay mabilis na umaksyon. Hinila si Dante palayo kay Tomas. At pagkakita ni Sally sa kanyang anak na payat at nakakulong at sa katotohanang ang kanyang asawa ang may kagagawan, sumigaw siya sa galit at sakit. Dante, anong ginawa mo sa anak natin? Ang kanyang sigaw ay puno ng pagkabigla ng kawalan ng paniniwala. Ang matinding pagkabigla at galit ay nagdulot ng pagbagsak ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Inaaresto ka namin sa kasong kidnapping, illegal detention at child abuse, sabi ng isang pulis habang kinakapitan si Dante. Hindi ko siya kinulong. Pinoprotektahan ko lang siya. Sigaw ni Dante, ang kanyang tinig ay puno ng pagtanggi. Ayaw kong mawala siya sa akin. Agad inaresto si Dante ng pulisya. Ang kanyang pagtutol ay walang silbi laban sa lakas ng batas. Si Danica naman ay dinala sa ospital para sa agarang medikal na atensyon at psychological evaluation. Ang kanyang katawan ay mahina, ang kanyang isip ay tila lumulutang. Si Sally, sa kabila ng matinding pagkabigla at galit, ay nanatili sa tabi ni Danica. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Tomas ay nagbigay ng kanyang buong pahayag sa pulisya. Detalyado ang kanyang paghahanap at pagtuklas. Ang bawat salita ay nagpapakita ng katotohanan, ng pagdurusa, ng pag-ibig. 3 taon, bulong ni Tomas sa pulis. 3 taon siyang kinulong dun. Habang nasa ospital, unti-unting isinalaysay ni Danica ang kanyang pinagdaraanan. Ang kanyang tinig ay mahina, ang bawat salita ay may bahid ng sakit. Sa araw ng birthday ko, Tomas, sinabi niya na may regalo siya sa akin, bulong ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Tapos, bigla na lang niya akong hinila pababa sa basement. Sinabi niya na hindi niya ako hahayaan na umalis.
na akin lang siya. Ang kanyang mga salita ay nagpinta ng isang madilim na larawan ng pagmamanipula at pagbabanta ni Dante. Sinabi niya na kung susubukan kong tumakas, may mangyayaring masama sa'yo, Tomas. Patuloy ni Danica. Kaya nanatili ako doon. Umaasa na balang araw ay matutuklasan ako. Nakaramdam ng matinding pagkabigo at pagkasisi si Sally. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang kamay ni Danica. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko napansin. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo kasalanan, Mama. Sagot ni Danica. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Hindi mo naman alam. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang dating pinagdududahang si Tomas ay naging bayani, habang si Dante naman ay naging sentro ng matinding galit at pagkamuhi ng publiko. Naging headline ng kwento sa buong bansa na nagpapakita ng madilim na obsesyon ng isang ama. Ang mga tao ay nagalit, nagulat at nagtanong kung paano nangyari ang ganito. Isang ama na kinulong ang sariling anak? Sabi ng isang reporter sa telebisyon. Isang trahedya na nagpapakita ng madilim na bahagi ng pagmamahal. Niliti si Dante at nahatulan ng mahabang sentensya sa bilangguan dahil sa kidnapping, illegal detention at child abuse. Ang kanyang pagtatanggol ay walang silbi laban sa mga ebidensya at sa pahayag ni Dante. Nagkaroon ng mahabang proseso ng paggaling si Danica, kapwa pisikal at emosyonal. Sa tulong ng mga therapist at ng walang sawang pagmamahal ni Sally at Tomas, unti-unti siyang nakabangon. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumalik sa dating sigla. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang bumalik. Nagpatuloy ang pagmamahalan ni Danica at Tomas na mas pinatatag ng kanilang pinagdaraanan. Ang bawat halik, bawat yakap ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat, Tomas, bulong ni Danica. Salamat at hindi ka sumuko. Hindi ko kailanman susukuan ang pagmamahal ko sa iyo, Danica. Sagot ni Tomas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng dalaga. Si Sally ay nagsimula ng isang advocacy group para sa mga biktima ng domestic abuse at parental obsession gamit ang kanyang karanasan upang makatulong sa iba. Ayaw kong mangyari ito sa iba. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa komunidad tungkol sa mga panganib ng obsesyon at ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag sa mga kakaibang pag-uugali ng mga nasa paligid. Bagaman mananatili ang peklatang nakaraan, natagpuan ni Danica, Tomas at Sally ang kapayapaan at pag-asa sa bagong simula. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang pag-ibig at katatagan ay maaaring magdala ng liwanag. Ang pagmamahal na puno ng pag-uunawa at paggalang ay nagbibigay ng kalayaan, samantalang ang pagmamahal na puno ng obsesyon ay nagiging gapos. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, hindi nagpapahirap. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.